Kabanata 2986. Nakalok ang buong lungsod. Para sa kahihiyan ni Shabak, nagkibit-balikat lang si Tsurugi, at hindi ito sineseryoso, at gumawa ng anumang follow-up na aksyon. Bilang isang ambasador, dapat ipakita ni Lee Daibing ang kanyang saloobin sa bagay na ito. Bukod dito, ang Tsurugi ay palaging may opisyal na pagkakakilanlan, ngunit hindi pa ito nalantad. Sa pagkakataong ito, ipinakilala si Tsurugi kay Prenia magandang pagkakataon para sa mga awtoridad. Makalipas ang kalahating oras, nakaupo na si Tsurugi sa marangyang sala ng Presidential Palace. Mula nang makapasok sa kahangahangang gusaling ito, patuloy na pinupuri ni Tsurugi ang karangyaan ng gusali, ngunit habang pinupuri niya ito, mas naging mapurol ang mukha ni President Shabak. Bagamat ang palasyo ng Pangulo na ito ay hindi itinayo ni Shabak. Sa kanyang palagay, ang ganitong uri ng gusali ay ganap na nakakapinsala at walang silbi. Magkano ang pambansang pondo sa edukasyon ang nasakop para sa tinatawag na FACE Project? Iyon lang ang pera para itayo ang paaralan. Ano ngayon? Ilang daang metro ang layo mula sa marangyang Presidential Palace ay isang napakalaking slum sa Doman Azi. Palagi akong nahihiya sa palasyo ng Pangulo na ito, sabi ni Shabak. Umiti si Tsurugi. Gayunpaman, ang mga taong iyon sa ilalim ng iyong pamumuno, pati na rin ang mga tinatawag na miyembro ng konseho, ay sabik na lumipat dito upang magtrabaho dito sa lalong madaling panahon. Nagbiro si Lee Daibing. Sa palagay ko, kung hindi nagagamitin ang palasyo ng Pangulo na ito sa hinaharap, maaari itong ganap na mapalitan ng isang bukas na tanawin upang ang lahat ng mga turista ay masiyahan dito ng libre. Bahagyang mapait ang ekspresyon ni Shabak, pagkatapos ay natawa siya sa kanyang sarili at seryosong sinabi. Well, yes, it can be used as a symbol of corruption to alert everyone. Ilang tao ang handang ilantad ang kanilang sariling mga pagkukulang. Kung tutuusin, ito rin ang palasyo ng Pangulo at mukha ng isang bansa. Gayunpaman, hindi madali para kay Shabak na sabihin ang mga salitang ito ng basta-basta. Nakuha nito ang pabor ni Tsurugi sa malaking lawak. Sa katunayan, kahit na si Tsurugi ay naaresto, mayroon siyang magandang impresyon kay Shabak. At iminungkahi din niyang huwag parusahan ang representante na kapitan. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay hindi gumawa ng anumang malaking pagkakamali, ngunit upang isaalang-alang ang ginawa ni Huaxia. Mukha at emosyon, kinailangan ni Shabak na suspindihin ang bise-kapitan sa loob ng ilang panahon. Nang dumating si Lee Daibing dito, nawala ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Nalutas ito, at maraming tao ang nag-uusap at nagtatawanan muli. Gayunpaman, ang sitwasyon sa Domanatsi ay ganap na naiiba. Ang buong lungsod ay nasa ilalim ng batas militar. Lahat ng kalsada, lahat ay nakaharang. Sa panahon ng martial law, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalakad sa mga lansangan. Ito ay talagang kinakailangan upang mahanap ang aktihi sa pinakawalang awa at mahigpit na paraan. Sa totoo lang, kung ang ganitong uri ng bagay ay inilagay sa Huaxia, ito ay karaniwang imposibleng mangyari, kahit may pakpak si aktihi. Ayaw niyang lumipad palabas sa lambat na ito ng langit at lupa. Gayunpaman, nababalot sa damana kahit na ang lambat sa itaas ng kitcheng ay sapat na malaki, ang agwat ay hindi maliit. Sa kabutihang palad, sa ngayon, walang insidente ng akpay na patuloy na nanakit ng sinuman. Ginoo, President, kilala mo ba si Hashiro Kawasaki? Biglang tanong ni Tsurugi. Alam ko, ito ang presidente ng Toyo Noda Co. Limited. Ang pag-unlad ng negosyo ng used car ni Toyo sa Prenia ay halos hinimok ng taong ito. Sinabi ni Shabak, napakalakas nito. Nakita ko siya, dapat kanina pa nasa kotse niya si Akpay, sabi ni Tsurugi. Bagamat nakasuot ng salaming pang-araw ang Kawasaki Hashiro noon, naniniwala si Tsurugi na hinding-hindi niya aaminin ang kanyang pagkakamali.
Hindi magbabago ang kanyang mga mata, ang kanyang hairstyle ay pantay na makintab, at maging ang itim na nunal sa mukha ng isa ay malinaw din. Ano? Parang hindi makapaniwala si Shobok. Tama, naniniwala ako sa aking mga mata. Umiti si Surui, sa ganitong uri ng bagay, hinding-hindi ko ito makikitang mali. Kaagad pagkatapos, inilagay niya ang Ono de Jiro na palihim na pinondohan ng mga reinforcement ng Akpei upang pag-usapan. Lalong tumahimik si Shobok. Ang negosyo ng ginamit na sasakyan ni Toyo ay umuusbong sa kontinente ng Afrika. At halos nabuo na ito ng monopolyo. Ang mga pangunahing dealer ay kumikita ng maraming pera. At kung gusto mong pumili ng isa sa mga dealers na ito, ang mga sundalong Kawasaki na si Shiro ay dapat ang pinakamay kakayahan at pinakamakapangyarihan. Hindi ko alam ang lalim ng taong ito. Umiling si Pangulong Shobok. Nagbabayad sila ng maraming buwis sa gobyerno bawat taon at halos walang pag-iwas sa buwis. Walang partikular na angkop na dahilan. Magbayad ng buwis dito. Pandohan ang mga rebelde doon. At walang mga pagkaantala sa panig. Talagang napakalakas ng calculus na ito. Bahagyang sinabi ni Surui. Mr. President, alam kong gusto mong humanap ng ebidensya. Pero with all due respect, may ilang bagay na maaaring gawin kahit walang tiyak na ebidensya, at ito ay may kaugnayan sa iyong pambansang seguridad, at usapin ng pera. Sa mga salita ni Surui, may halatang panunuya. Sa totoo lang, sa pananaw ni Surui, itong Presidente Shobok ay walang tiwala. Ang negosyo ng mga Oriental ay maaaring magbigay ng malaking halaga ng buwis sa pamahalaan. Ang paglipat ng mga Oriental na ito ay walang alinlangan na katam. As ng pagputol ng isang piraso ng kanyang sarili. Matabang karne, ganitong negosyong lugi, hindi kaya ng mga ordinaryong tao. Narinig ni Shobok ang panunuya ni Surui, ngumiti ng mapait at pagkatapos ay sinabi, Mr. Special Envoy, hindi mo ba alam na kailangan nating gumastos ng masyadong maraming pera ngayon? Tumango si Surui. Naiintindihan ko ito ng husto, ngunit ang mga namatay ay inosente. Naisip niya ang mga taong dumanas ng walang habas na sakuna sa lansangan. Ito ay lahat salamat sa Kawasaki Hashiro. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat para mahawakan ang bagay na ito, sabi ni Shobok. At the same time, ipapapeg ko ang Kawasaki Hashiro. Kung nakipag-ugnayan pa siya kay Akpei, hahanapin namin ang kabilang partido habang nagpapatuloy ka. Kinawayan ni Surui ang kanyang kamay. Bueno, ikaw ang presidente, dapat kang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, hindi mo na kailangang sabihin sa akin, nagbibigay lang ako ng isang makatwirang mungkahi. Pagkatapos makipag-chat sandali, nagpaalam si Surui. Paglabas ng Presidential Palace, tumingin siya sa asul na langit sa labas ng bintana na may displeased expression sa kanyang mukha. Ang akpi na ito ay halatang kulang sa determinasyon. Sa ganitong panahon, paano ka makakatingin sa unahan? Sa pananaw ni Surui, hindi dapat mangyari ang sitwasyong ito. Bagamat may ilang pakinabang ang Shobok, kitang-kita rin ang kanyang mga pagkukulang. Dahil na rin siguro sa kanyang habit of being poor, nagiging maingat siya pagdating sa pagharap sa pera. Kasama na rin ang Presidential Palace na dati niyang hinahamak. Ang kahangahangang gusaling ito ay simbolo nga ng bureaucratic corruption, ngunit hindi na kailangang palakihin at bigyang pansin, ito ay magbabago ng lasa. Matapos lumabas sa palasyo ng Pangulo, naunawaan ni Surui na talagang malayo pa ang kanyang lalakbayin. Magkatabing naglakad sina Lee Daibing at Surui, sinabi niya. Si Pangulong Shobok ay talagang kulang sa lakas ng loob. Siyempre, hindi ito mapaghihiwalay sa kanyang background. Siya ay anak ng isang mahirap na pamilya mula noong siya ay bata pa. All the way to this point. Bagamat parang naging pinuno na siya ng isang bansa. Hindi naman solid ang posisyon niya. Marami na siyang magandang pulisya. Pero hindi talaga siya makalabas ng Presidential Palace. Walang pera sa kaban ng bansa.
Ang ilan sa kanyang mga kautusan dapat itong naaayon sa interes ng ilang konsorsyum sa bansa. Kung hindi, hindi ito maipapatupad ng maayos. Hindi nakapagtataka. Huminga ng malalim si Tsurui, at pagkatapos ay iniluwa ito, tila ang gas ay medyo ang nagninangas na lasa. Gayunpaman, kung gusto mong ibalik ang sitwasyong ito, kailangan mo pa rin ng maraming pagsisikap. Hindi ka independyente sa pananalapi, at hindi ka magkakaroon ng karapatang magsalita. Mapait nang umiti si Lee Daibing. Kaya, ito ay isang an-infinite loop. Tumango si Tsurui. Maaari lamang itong masira sa pamamagitan ng panlabas na puwersa. Nang sabihin niya ito, ang mga mata ni Tsurui ay nagpakita ng determinasyon. Ano ang panlabas na puwersa? Siyempre ito ay ang kapangyarihan ng huaksya. Hindi pwedeng mamatay sa walang kabuluhan ang mga inosenteng iyan, at kailangan ding tamaan ang negosyo ng used car ni Toyo, mahinang sabi ni Tsurui. Pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na iniisip ni Tsurui na ang pagtama sa negosyo ng Toyo ay laban sa tubig. Kung magpapatuloy ang pagkaantala, hindi ko alam kung gaano karaming mga inosenteng tao ang masasaktan. Sa pagtingin sa dalawang nasirang sasakyan sa kalye, muling umiling si Tsurui. Ang ganitong klaseng bagamat marami nang nakita ang sitwasyon, hindi pa rin siya sanay. Kung ang digmaan ay magsisimula sa isang malaking sukat, mas maraming tao ang madadami. Sa oras na ito, hindi pinili ni Tsurui na ituloy ang aktiyi ng mag-isa. Sa kanyang opinyon, ang kahusayan ng hukbo ng gobyerno ng Shobak ay medyo mababa. Kahit na ang lungsod ng Damana ay naharang at ang pangunahing kalsada na nag-uugnay sa mga nakapaligid na lungsod. Akpei ay may tulong ng Kawasaki Bingshiro at gustong magtago sa lugar. Hindi naman mahirap bumangon. Sa puso ni Tsurui, ang pangalang Kawasaki Bingshiro ay inilagay sa napakataas na posisyon, at ang taong ito ay tila naging mahalagang bahagi ng buong plano, Sing-Sing. Sa oras na ito, huminto ang kotseng Akpei sa intersection ng isang village, at sinabi ng driver, General Akpei, nakatanggap lang kami ng tawag mula kay Mr. Kawasaki, nakaharang ang daan, magdamag ka dito, bukas ka na lang maghanap ng mga pagkakataon. Sinipa ni Akpei ang likod ng kanyang upuan sa sobrang galit. Yung Shobak shit, bakit ang bilis mo mag-react this time? Nakatakbo na siya ng 20 kilometro sa kanyang sasakyan, ngunit hindi pa rin siya nakatakas sa blockade. Hindi man lang harang sa daanan ang mga to, di ba? Subukan mong lumakad sa landas, sabi ni Akpei. General, kung gusto mong umalis sa Doman-Azi, main road lang ang dadaan mo. Napapaligiran ito ng tubig sa 3 panig. Pupunta tayo sa isang bridge. Medyo ayaw din ng driver. Kung bibigyan pa sila ng 5 minuto, maayos na silang makasugod sa tulay. Mula noon, mataas na ang langit at lilipad ang ibon. Sa sandaling umalis siya sa Doman-Azi, kung gusto siyang hanapin muli ni Shobak, ito ay katumbas ng paghahanap ng karayom sa isang dayami. Gayunpaman, ang bilis ng reaksyon ng mga puwersa ng gobyerno ng Domanatsi ay napakabilis. Sa totoo lang, hindi alam ni Akpei na ang dahilan kung bakit ito nangyari ay dahil sa mungkahi ni Tsurui. Ayon sa bilin ni G. Kawasaki, may mga tao sa baryong ito na makakatulong sa atin na makaalis. Gaya ng sinabi ng driver, sinenyasan niya si Akpei na bumaba ng bus, at pagkatapos ay naglakad ang dalawa patungo sa nayon. Ganito si Doman-Azi, kahit na ito ay isang malaking lungsod. Ito ay isang malaking lungsod pa rin. Ang kaunlaran at kahirapan ay magkakasabay. Ang lugar na ito ay hindi masyadong isang nayon. Ngunit ito ay matatagpuan sa gilid ng kabisera. Isa itong malakihang slum area. Kumatok ako sa pinto, at binuksan ito ng isang babae. Kabanata 2987. Base Camp Inatake. Ang itim na batang babae ay mukhang nasa maagang 20s, nakasuot ng masikip na itim na vest na nagpapakita ng kanyang katanji tanging kurba.
Gayunpaman, kung titingnan mong mabuti, mararamdaman mo na ang magandang figure ng batang babae ay tila naglalaman ng isang malakas na puwersa ng pagsabog. Matalim na tiningnan ni Akpei ang babae at ngumiti, ang mga tao natin. Wala itong kinalaman sa iyo, si Mr. Kawasaki lang ang sinusunod ko, sabi ng dalaga. Puno ng collagen ang mukha niya. Sa aesthetics ng mga Aprikano, dapat siyang ituring na isang napakagandang babae, ngunit ang ekspresyon ng taong ito ay puno ng lamig at kabagsikan. Pumasok si Akpei sa bakuran, tumingin sa paligid, at nagsabi, ang tatlong kwebo ng tusong kuneho, ikaw ba ay nagsasalita tungkol sa isang tulad ng Kawasaki? Hindi nagsalita ang dalaga at nagsimulang magdilig ng mga bulaklak. Ano ang iyong pangalan? Nakangiting tanong ni Akpei. Ang mga mata ng taong ito ay hindi umaalis sa figure ng ibang tao. Sa tingin ko ay walang kinalaman ang pangalan ko sa iyo, sabi ng dalaga. Hiniling ka ni Kawasaki Hashiro na makipagtulungan sa akin, ganyan ba ang ugali mo? Galit na sabi ni Akpei. Pekitani, malumanay na sagot ng dalaga nang hindi lumilingon. Oy, magandang pangalan iyon, sa Doman Azi, simbolo ito ng kadalisayan. Dinilaan ni Akpei ang kanyang mga labi. Mas kaakit-akit ang isang taong malinis at sexy. Gaya ng sinabi niya, inabot niya at sinampal ang puwete ni Peggy. Isang iglap. Medyo mabigat. Napakasarap sa pakiramdam ng kamay. Mukhang regular akong nag-eehersisyo. Hindi mo alam, pinakagusto ko ang mga sports girls. Tumingin si Akpei sa kanang kamay, puno ng aftertaste ang mukha. Kung gayon hindi ko alam kung gusto mo ito o hindi, sabi ni Pachetny. Sa sumunod na segundo, isang malamig na liwanag ang kumislap sa harap ng mga mata ni Akpei. Isang punyal na ang nasa puso niya. Sa kaunting puwersa lang mula kay Pek-iten, matusok na ng matalas na punyal na ito ang puso ni Akpei. Ikaw maliit na babae, ito ay kawili-wili. Umiti si Akpei. Talagang naglakas loob kang patayin ako. Itong lalaking to ay parang bakla minsan ang ugali ng malaking lalaki. Ang Peggy Tenny na ito ay halatang propesyonal na sinanay. Nakadikit ang dulo ng kutsilyo sa kalamnan ni Akpei, hindi nanginginig ang mga kamay niya, ni hindi kumikislap ang mga mata. Wala akong utos na huwag kang patayin. Sa aking palagay, hanggat hindi ipinagbabawal, ayos lang. Anong baliw? 2 beses na huminga si Akpei gamit ang kanyang mga butas ng ilong. Mukhang hindi mo na naisin na maranasan ang panlasa ng isang lalaki sa iyong buhay. Nagtitigan si Page Tenny sa isa't isa na may malamig na liwanag. Sa palagay ko, kung magsasalita ka muli ng walang kaparakan, maaari kong putulin ang iyong dila. Medyo hindi pa rin kumbinsido si Akpei, ngunit sa hindi malamang dahilan, nang marinig niya ang sinabi ng kabilang partido, agad siyang nakaramdam ng lamig at bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi madali ang babaeng ito. Sige, wala akong sasabihin, itabi mo na lang yung kutsilyo. Sabi ni Akpei. Pumasok ka, bawal kang lumabas nang hindi ko napapansin. Binaba ni Pekni ang isang pangungusap, at pagkatapos ay ibinalik ang punyal. Naalala ni Akpei ang nangyari, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting palpitations sa puso, tutal hindi naman niya ito nakitang malinaw noon. Aksyon ni Pekitani na gumuhit ng kutsilyo. Dahil hindi niya kayang talunin, nakikinig na lang siya sa kalaban at pumasok sa masikip at madilim na silid. Sa mga nagdaang taon, ang Akpei ay bihira akong tretuhin ng masama. Ang mga tao ay nasa ilalim ng ambi at kailangang iyuko ang kanilang mga ulo. Kailangan mong manatili dito para lang maging ligtas. Pumasok si Pekni at pinababa si Akpei sa ilalim ng kama. Tungkol doon, paano mahahanap ng mga bastos ng hukbo ng gobyerno ang lugar na ito? Labis na nabalisa si Akpei. Pasok ka. Ayaw makipag-usap sa kanya ni Page Tenny, nag-flash lang siya ng kutsilyo. Nagmura si Akpei.
Pagkatapos ay nahiga sa lupa at unti-unting lumipat sa ilalim ng kama, at isang ulap ng alikabok ang agad na damaloy sa kanyang mukha, na naging dahilan upang siya ay bumahing ng ilang beses. Matapos bumahing, maraming beses na pinagalitan ni Akpey si Pekituni sa kanyang puso. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang Pekituni na ito ay hindi kumikilos tulad ng isang Aprikano, na nagpaparamdam kay Akpey na ang batang babae na ito ay lumaki sa silangan. Well, parang ninja. Ninja. Matapos lumabas sa puso ko ang mga salitang ito, tila may naisip si Akpey, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sa oras na ito, ang pinuno ng rebeldeng hukbo ay labis ding nalungkot na pinabayaan siya ni Pekituni na mahulog sa ilalim ng kama. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Akpey na ang hukbo ng gobyerno ay gustong hanapin siya. Gaano karaming pagsisikap ang inilagay dito. Pagkaraan ng ilang minuto, may kumatok sa pinto, at pumasok ang ilang tropa ng gobyerno, bawat isa ay may mga baril sa kanilang mga kamay. Anong ginagawa mo? Tanong ni Pek-ita. Maghanap ka ng tao. Ilang mga sundalo ang tumingin sa lahat ng mga silid at umalis, hindi napansin na may iba pang nagtatago sa ilalim ng kama. At ang mukha ni Akpey ay malapit sa lupa, ngunit kitang-kita niya ang mga paa ng mga kawal na nakalawit sa harap ng kanyang mga mata. Medyo nag-aalala siya noon. Paano kung ang mga sundalong ito ay sinaksak ang ilang bayoneta sa ilalim ng kama sa isang kapritsyo? Ikaw mismo ang magpaliwanag dito. Ang hindi alam ni Akpey ay pagkatapos na makapasok ang ilang mga sundalo sa bahay, tahimik na hinigpitan ni Pekituni ang kanyang punyal, na handang hamampas ng nakamamatay na suntok anumang oras. Tingid sa kaalaman ng mga sundalong iyon, iniligtas nila ang kanilang buhay nang hindi nila mahanap si Akpey. Nang isara ang pintuan ng patio, sinubukan ng nahihiyang Akpey na lumabas sa ilalim ng kama, ngunit sinipa siya pabalik ni Pekituni. Hindi ka pa makakalabas, sabi niya, umupo sa gilid ng kama. Sinipa si Akpey sa balikat. Hindi siya makahinga dahil sa sobrang sakit. Tiningnan niya ng malalim ang bahagyang nanginginig na mga binti ni Pechitni at mabangis na sinabi. Pangako, kung maglakas loob kang sipain ako muli, ipapatong ko ang iyong mga binti sa iyong mga balikat. Siya. Bago tuluyang bumagsak ang boses niya, may malamig na liwanag na tumagos sa bedboard mula itaas hanggang ibaba. Malinaw na naramdaman ni Akpey ang sobrang lamig na bumabalot sa kanyang likod. Talagang babae ito na hindi madaling gulo. Si Akpey ay may ilang mga kasanayan. Ngunit kung hahayaan mo siyang humawak ng parehong matalim na punyal at dumaan sa kama na tulad nito, imposibleng gawin ito sa lahat dumating. Maging tapat tayo. Kung tungkol sa pagpasa ng mga paa ng mga tao sa kanilang mga balikat, ang naiisip ko lang. Kung talagang gusto kong kumilos, natatakot akong maging isang eunuch sa ilang minuto. Tiyak na, ang pagbabantay ng Pekituni na ito ay lubos na epektibo. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang isa pang alon ng mga sundalo. Gayon din, hindi sila naghanap sa ilalim ng kama. Ang dahilan nito ay ang mga taong ito ay likas na naniniwala na si Akpey, isang marangal na pinuno ng rebelde, ay hindi magtatago sa marumi at magugulong slum na ito. Ngunit sa katunayan, pinangunahan ni Akpey ang kanyang mga rebelde na manatili sa mga bundok at kaparangan ng hangganan sa buong taon. At ang mga puwersa ng gobyerno ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga gerilya, at ang mga kondisyon ng pamumuhay ay hindi gaanong mas mahusay kaysa sa slum na ito. Pwede na ba akong lumabas? Tanong ni Akpey, habang hawak ang isang posisyon sa mahabang panahon, siya ay namamatay sa kakulangan sa ginhawa. Hindi ka mukhang pinuno ng hukbo. Umakyat muna si Pek-iten sa dingding ng patio at tiningnan ito, pagkatapos ay ngumuso, lumabas ka. Bumangon si Akpey mula sa ilalim ng kama, at napakadumi niya kaya hindi siya makatingin ng diretsyo. Dahil alam mong pinuno ako, hindi mo ba ako kayang igalang kapag nagsasalita ka? Sabi ni Akpey, siguro isasama kita sa hukbo kapag masaya ako at bigyan ka ng Major Dangdang. Iyong kawawang jingle team lang. Napakalamig ng ekspresyon ni Pek-iten, at puno ng panunuya ang kanyang mga mata.
Mayaman na ako ngayon. At isang batch ng magagandang kagamitan ang ipapadala sa daungan sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Akpei na si Pekituni ay mula sa Kawasaki Hashiro. Kaya wala siyang masyadong ginawa. Nagtago, tumawa siya. Hintayin kong talunin ko ang kalokohan ng mga tropang ito ng gobyerno. At that time, kahit gold ang rank of major sa team ko, wag mo nang isipin na bilhin. Para dito, hindi ito pinansin ni Pekituni, at pagkatapos ay nagsimulang maghugos ng kanyang mga kamay at magluto. Ayon kay Akpei, masyadong individual ang babaeng ito. Kung mas individual siya, mas may pagnanais siyang manakop. Ang pangunahing bagay ay ang babaeng ito ay talagang maganda, hindi alintana ang katawan o mukha. Nainas si Akpei at tinawag ang Kawasaki Bingshiro. Gusto niyang tanungin ang sarili kung kailan ang tamang oras para umalis, ngunit napakasamang balita ang sinabi sa kanya ng huli. Naunahan na ni Slackson ang kanyang mga tropa na salakayin ng iyong base camp. At habang ikaw ay nakulong sa Doman Azi, tila mas mabilis ang reaksyon ni Shobak kaysa dati sa pagkakataong ito, mahinang sabi ni Kawasaki Hashiro. Paano ito nangyari? Mabangis na kumunat ang mga kilay ni Akpei. Tiyak na may eksperto sa likod ng Shobak na ito. Otherwise he will never do this. It is not him at all, it's totally irrelevant whether it's Sabak style or not. Ang mahalaga ay kailangan mong bumalik ngayon. Sinabi ni Kawasaki Hashiro. Kung magtatagal ito ng ilang araw, hintayin kang bumalik. Border, baka wala ka nang matitira. Galit na hinampas ni Akpei ang kama, halos mabitawan niya ang kanyang telepono. Walang alam si Akpei tungkol sa kanyang koponan. Bagamat mayroon siyang ilang magagaling na general at lahat sila ay mabangis. Kulang pa rin siya sa pangkalahatang pananaw. Kung siya ang magutos, malamang ay kakainin siya ni Slackson. Slackson ay binibigkas ang pangalan, at si Akpei ay puno ng inis. Sa nakalipas na taon, naging sakit ng ulo si Slackson para kay Akpei, na dating commander ng dibisyon ng hukbo ng gobyerno sa Prenia. Inilagay si senador sa front line, at mabilis siyang napromote sa major general. Dahil mismo sa kanyang pagdating ay pinatatag niya ang posisyon ng hukbo ng gobyerno sa Prenia, na naging isang pagkapatas mula sa patuloy na pag-atras ng hukbo ng gobyerno. Kung ang lalaking ito ay hindi ipinanganak ng wala sa oras at ipinakita ang kanyang talento sa digmaan ng lubos, maaaring kinainan ni Akpei ang ikatlong bahagi ng teritoryo ng Prenia ngayon. Ang mismong individual na babae, si Paige Tenny, ay tahimik na nakatayo doon. Nakinig siya sa mga salita ni Akpei at Kawasaki Hashiro, at tila may kaunting kislap sa kanyang kalmadong mga mata, gumalaw. Kabanata 2988. Ano ang tama at mali? Babalik ako kaagad, sabi ni Akpei. May kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nawala sa kanyang isip. Alam niya na kahit na marami siyang malalakas na general sa ilalim ng kanyang pamumuno, walang sinuman ang maaaring makipagbuno kay Slackson. Kung napapalibutan siya ng ilang araw sa Doman Azi, natatakot ako na kapag bumalik si Akpei sa base camp, ang naghihintay sa kanya ay mga guho. Hindi ka na makakabalik ngayon, ang buong Doman Azi ay nasa ilalim ng batas militar. Sagot ni Kawasaki Hashiro sa malalim na boses. Kinailangan kong pumunta sa daungan para kunin ang batch ng mga armas na iyon para bumaba, ngunit ngayon ay sinasalakay muli ni Slackson ang aking base camp, hindi ako makaupo. Pacing sa kwarto. Hehe, saan ka nagpunta sa maaliwalas mong estado? Ngayon alam mo na nagmamadali ka. Puno ng panunuya ang tono ni Kawasaki Hashiro. Alam ko, dapat may paraan ka para palabasin ako, di ba? Walang magawang sinabi ni Akpei. Tulungan mo lang ako sa pagkakataong ito, okay? Sa totoo lang, mahusay na itinatago ni Akpei ang kanyang koponan. Sa bagay na ito, siya ay nasa pinakamataas na antas. Maaaring hindi mahanap ni Slackson ang posisyon ng mga rebelde sa maikling panahon. Ngunit masyadong malakas ang kakayahan ng general na ito.
Ilang beses nang naglaro si Akpii laban sa kanya. At halos pantay-pantay silang nahati. Talagang hindi siya naglakas loob na tumaya sa kaligtasan ng base camp. Makatuwiran na sa pagkakataong ito ay hindi nauunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Ang pagbabantay ni Akpii ay sapat na malakas sa mga karaniwang araw. Ngunit dahil sa oras na ito ay talagang malaki, at siya ay may isang malakas na pakiramdam ng sabak sa paghamak, siya ay nahulog sa ganap na pagkawalang kibo. Sa susunod, hindi ka basta-basta pupunta sa Doman Azi. Sa tingin ko napagtanto mo na ang panganib sa pagkakataong ito. Walang magawang umiling si Kawasaki Bingshiro. At pagkatapos ay sa loob ng kanyang mga mata ay nagpakawala ng isang dampi ng bangis. Maaaring hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kung mab-aigo ka, ang kapalarang aking kakaharapin sa pagbalik ko sa China ay maaaring pagpapatiwakal, naiintindihan mo ba? Pagpapakamatay sa pamamagitan ng paghiwa ng tiyan. Naningkit ang mga mata ni Akpii. At nagpakita rin siya ng mabangis na tingin na katulad ng Kawasaki Bingshiro, huwag kang mag-alala, kung wala ka, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon, at tiyak na hindi kita bibigwin. Oo. Ito ay medyo makatwiran. Sinabi ni Kawasaki Bingshiro. Okay, pagkatapos ay aayusin ko ang isang makeup artist na darating para sunduin ka. Kung pipilitin mong bumalik, ito ang tanging paraan upang gawin ito. Magkasundo. Nag-alinlangan si Akpii kung kaya niyang itago ito sa langit, paano kung siya ay nakilala. Ang makeup artist na pinadala ko sa iyo ay natural na may kakayahang mag-disguise. Sinabi ni Kawasaki Hashiro. Gayon din, pagkatapos mong bumalik, patatagin ang sitwasyon sa pinakamaikling posibleng panahon, at agad na pumunta sa daungan upang kunin ang barko. Hoy, Peggy, ikaw saan ka nang galing? Ano ang relasyon mo kay Kawasaki Hashiro? Tumaki ka ba sa Toyo? Narinig mo mayroon bang anumang mga ninja sa Dongyang? Alam mo ba ang ninjutsu? Habang hinihintay ang makeup artist na dumating sa pinto, medyo nainas si Akpii, at sunod-sunod na nagtanong kay Ziyang Peiki Turney. Ang sagot ay malinaw, hindi ito pinansin ni Pekituni, hindi sumagot ng isang tanong, at mukhang cool pa rin. Nakahanda na ang pagkain, kain na tayo. Nagdala siya ng isang maliit na kaldero ng kanin sa mesa, at ito ay hapunan. Si Akpii ay isa ring taong sanay na sa mahirap na buhay. Siya ay isang ulila noong siya ay bata. Na walang mga matatandang nag-aalaga sa kanya. At nagugutom sa loob ng maraming taon. Kaya naman, hindi niya naramdaman na ang hapunan na ito ay hindi kayang lunukan, tutal, hindi niya kayang kainin ang balat at mga ugat ng damo. Ang lalaking ito na si Siri ay kumain lang ng 2 mangkok ng kanin at mukhang masarap. Iba sa hitsura ng masigla at determinadong pakikipaglaban, sa oras na ito, si Pekituni ay napakabagal sa pagkain, at paminsan-minsan ay pinapanood niya si Akpii na kumakain, nag-iisip. Inilapag ni Akpii ang mangkok, pinunasan ang kanyang bibig, at nakangiting sinabi. Hoy, munting magandang babae, noong kumakain lang ako, palihim kang tumingin sa akin ng 3 beses, tama ako, tama. Haha. 2 beses nang umisi si Pekituni at hindi kumibo. Gayunpaman, siya ay kalmado sa ibabaw, ngunit siya ay medyo nagulat sa pahayag ni Akpii. Kung tutuusin, ilang beses lang siyang sumulyap sa gilid ng kanyang mata, at hindi ito nakaligtas sa mga mata ng kabilang partido. Matalas talaga ang taong ito na may 6 na pandama. Salamat sa iyong hapunan. Si Akpii ay mukhang magalang nang sabihin niya ito. Ngunit pagkatapos ay mabilis na isiniwalat ang kanyang tunay na pagkatao, hindi ko lang alam ang hinaharap. Gaano katagal bago makuha ang iyong pagkain? Binigyan niya ng magaan na tingin si Akpii. Ngunit hindi umimik si Pekituni, tahimik siyang nag-impake, at naglakad papunta sa bakuran upang tumayo, nakatingala sa asul na langit na hindi mapigilan ng dingding ng lupa, ang langit. Nagkaroon ng katahimikan. Kamusta?
Tahimik na pinanood ni Akpay ang eksena, at saka binasag ang katahimikan sa pamamagitan ng boses. Medyo hindi kaaya-aya ang boses niya. Tumingon si Pekni. Minsan, nagustuhan ko ang isang babae na, tulad mo, ay mahilig tumangala sa langit, sabi ni Akpay. May kakaibang katahimikan sa kanyang mga mata, na para bang inaalala niya ang nakaraan. Muling ibinalik ni Pekni ang kanyang mukha at muling tumingin sa langit. Libu-libong milya ang walang ulap. Ito ay isang napakalumang paraan upang simulan ang isang pag-uusap. Nang makita ang reaksyon ni Peggy, napangiti si Akpay at ang kanyang ekspresyon ay tila may kaunting paninira sa sarili. Ito ang mundo, sa tuwing nagkukwento ako, iniisip ng mga tao na nagsasabi ako ng totoo, at sa tuwing ibinubunyag ko ang katotohanan. Parating iniisip ng mga tao na nagsasabi ako ng totoo, kwento. Tahimik na nakatingin sa langit ang dalagang si Peki Tuni, hindi kumikibo. To be honest, may nakilala akong babae na mahilig tumangala sa langit. Sinabi niya sa akin na ang kanyang pinakamalaking pangarap ay ang makaalis sa mga slum. Tumayo sa kahirapan, at mamuhay ng walang pag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit. Talagang puno ng alaala ang mga mata ni Akpay. Noong panahong iyon, narinig ko ang mga salitang ito at sinabi ko sa kanya na tiyak na ilalabas ko siya sa slum at hindi na muling titira sa lugar na iyon ng mga multo. Binaling ni Pek Iten ang kanyang mukha. Nangako ako na hahayaan ko siyang mamuhay ng maayos. Kaya noong natutulog pa ang ibang tao, bumangon na ako at nagsimulang magtrabaho. Ang pabrika ng semento ay nagdadala ng semento sa loob ng 8 oras sa isang araw. Mula umaga hanggang gabi, at kayang magdala ng mahigit 300 bag sa isang araw. Pagkasabi nito, huminto si Akpay at iminuwestra ang kanyang mga kamay sa hangin. Sumulat siya. Marahil ito ay isang malaking bag, at ang bawat bag ay tumitimbang ng higit sa 200 gin. Bueno. Ang bawat bag ay higit sa 200 gin. Na nagdadala ng higit sa 300 na mga bag araw-araw, na napakahirap dalhin ng mga ordinaryong tao. Ang ganitong uri ng pagsusumikap, ngunit ang Akpay ay nagpakita ng pambihirang tiyaga. Ginagawa ko ang trabahong ito araw-araw. Sa oras na iyon, ang aking paningin ay masyadong maliit. At naisip ko na sa ganitong paraan lamang ako makakakuha ng pera at may alis siya sa mga slum magpakailanman. Pumasok din si Akpay sa bakuran at tumabi kay Peki Tuni. Pero ngayon, nagbago na ang experience at vision ko, pati point of view ko nagbago na rin. Maraming paraan para kumita, at out of coolies, dapat ang pinakatanga. Bagamat ibinigay ng oras kay Akpay ang sagot, hindi niya alam kung tama ang sagot. In the long run, itong ideological change, hindi ko alam kung maganda ba o masama. Akala ko sa pamamagitan ng aking pagsusumikap, magagawa ko siyang mamuhay ng isang magandang buhay, ngunit pagkatapos, ang mga mata ni Akpay ay nagpakita ng isang pahiwatig ng sakit, ang ganitong uri ng sakit ay hindi kailanman mapeke. Isang araw, nang ako ay bumalik mula sa trabaho, nalaman kong patay na siya sa kama, walang damit. Umangat din ang ulo ni Akpay at tumingin sa langit. Pagkasabi niya nito ay bahagyang nag-iba-iba ang kanyang mga mata, ngunit walang luhang lumalabas sa gilid ng kanyang mga mata. Bakit? Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkusa na si Pek Ita na magtanong. Siya ay ginahasa ng 2 dumaan na tropa ng gobyerno. She resisted too fiercely. And then the two were strangled. Wala nang puot sa mata ni Akpay. Ang bagay na ito ay lumipas ng mahabang panahon. Kahit banggitin pa niya, hindi lalabas ang emosyon. Napakakalmado niya, parang nagkukwento. Mga bagay na walang kinalaman sa iyo. At saka nagpatuloy si Page Tenny. Wala rin siyang ekspresyon, ngunit ayon sa kanyang ugali, ang makapagtanong ng ganoong pangungusap ay nagpapakita na ang kanyang puso ay pabago-bago. Pagkatapos, pumunta ako sa pulis. Pero walang pakialam ang pulis. Pumunta ako sa kampo ng gobyerno para manggulo. Pero walang pumapansin.
Sinabi ni Akpei. Noong oras na iyon, may ilang mga saksi na nakakita sa kanila, ngunit noong pumunta ako sa dalawang saksi upang tumstigo, sila ay nag-aatubili na tumayo muli, hehe, hindi sila nang ahas, sa takot na mapatay. Sigurado ka bang dalawang tropa ng gobyerno ang gumawa nito? Tanong ni Pekita. Siyempre sigurado ako na nakasuot pa rin sila ng mga damit militar, sabi ni Akpei. Hindi nagsisinungaling ang mga kapitbahay ko, mahiyain lang sila. Pero, wala kang ebidensya. Tama ka. Wala akong ebidensya. Wala akong magagawa, hindi ko alam kung ano ang hitsura ng dalawang hamak na yon. Sabi ni Akpei, pero, paano mamatay ng ganito ang paborito kong babae? Siyempre hindi ako nakakasundo. Pagkalipas ng isang taon, nalaman ko na isang bata mula sa bahay ng kapitbahay ang lihim na kumuha ng ilang larawan gamit ang kanyang mobile phone. Kinuhanan ko ng picture kung ano ang itsura ng dalawang tropa ng gobyerno noon. Lumabas sila. Nang makita ko ang larawan, alam ko na sa wakas ay matatapos na ang bagay na ito. Tumingin sa kanya si Pekitani at hindi na nagtanong, halata na ang resulta. Patay na sila, wala masyadong sundalong nakadestino sa malapit, hanapin sila at hindi mahirap. Ang mga mata ni Akpei sa wakas ay nagkaroon ng kaunting nakakabaliw na liwanag. Napatay ko ang dalawang tropa ng gobyerno. Makakatakas lang ako, na-exile ako sa ibang bansa ng ilang taon bago ipinuslit pabalik, at sa panahong iyon, salamat sa mga sundalo ng Kawasaki na tinulungan ako ni Shiro. Later, pagbalik ko, nalaman kong nasa wanted list pa rin ako. Tumingin ng diretso si Akpei sa mga mata ni Peggy, sabi mo, may nagawa ba akong mali? Kabanata 2989. Baliw na rebelde chief. Sa pagharap sa tanong ni Akpei, hindi sumagot si Pekitani. Hindi niya alam ang sagot. Sa tingin ko wala akong ginawang mali. Sinabi ni Akpei, Shabak, na namumuno sa gayong hukbo ng gobyerno, hindi ba siya dapat ibagsak? Unti-unting lumitaw ang nakakapasong liwanag sa kanyang mga mata. Ito ang orihinal na motibasyon ni Akpei. Kung tungkol sa motibasyon at layuning ito unti-unti sa paglipas ng panahon, nagbago man ito o hindi dahil sa isang bagay tulad ng kapangyarihan, ay ibang usapan. Pinagmasdan lang ni Pekni ang paglubog ng araw na unti-unting pinupuno ang kalangitan. Sa ilang kadahilanan, ang paglubog ng araw ngayon ay partikular na pula, tulad ng nasusunog na dugo. Kahit napakalayo ay parang ramdam na ramdam ko ang temperatura ng dugo na medyo mainit. Sinabi ni Akpei. Kaya, dapat ibagsak ang gobyerno ng Shabak, kung hindi, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang magdurusa dahil sa kanyang pamamahala. Nawala na sa akin ang bureaucracy ng bansang ito. Kumpiyansa. Sa totoo lang, maiisip mo kung gaano ka walang magawa at galit si Akpei sa simula. Ang trahedya na pagkamatay ng kanyang kasintahan ay walang paraan upang malutas ang kaso. Pulisman o hukbo, walang pumapansin sa kanya. Walang handang magbigay sa kanya ng katotohanan, kaya siya mismo ang makakahanap nito. Ang walang ingat na pagkilos ng dalawang miyembro ng puwersa ng gobyerno ay nagdulot ng pinakamalaking kaguluhan sa kasaysayan ng Plinia, na halos hindi matatawag na isang sakuna. Ang kalapit na bansang Lansnia ay padalos-dalos na nagpadala ng mga tropa upang tumulong, at ang resulta ay humantong din sa digmaan sa sarili nitong teritoryo. Talagang hindi madali para kay Akpei na makalaban ng isa laban sa dalawa at hindi mawala ng hangin kahit na inaatake siya ng kaaway sa kanyang likuran. Gayunpaman, kung kalkulahin natin ayon sa oras, ang Pangulo noong panahong iyon ay hindi Shabak. Binigyan siya ni Pekitani ng isang magaang tingin. May pagkakaiba ba? Malamig na kumislap ang mga mata ni Akpei. Ang burokrasya ng Purnia ay nasira hanggang sa kaibuturan. At dapat itong ganap na ibagsak upang magdulot ng bagong pag-asa sa mga tao rito. Kung hindi, mabubuhay sila sa kahirapan at paghihirap magpakailanman. Sa palagay mo ba kahit pabagsakin mo ang gobyerno ng Shabak at maupo ka sa kapangyarihan?
Maaari mong baguhin ang burokrasya sa bansang ito. Mababago ba nito ang bansang ito? Tanong ulit ni Pekituni. Sinulyapan ni Akpeye ang batang babae na may ngiti, ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa. Kung hindi ako aakyat sa entablado, hinding-hindi masasagot ang tanong na ito. Hanggang kailan ka pupunta sa entablado? Nagpatuloy si Pekituni. 10 taon. 20 taon. Siguro 1 o 2 taon lang. Palubog na ang araw. Tumabi si Akpeye kay Pekituni. Nakatingala sa langit na may bahid ng dugo, noong nasa kabundukan ako, ganito ang tingin ko sa araw-araw. Tuoshan, speaking of which, pareho tayo ng hobby. Magsisimula na ba ulit itong manligaw? Gaano katagal tumagal ang seryosong estadong ito? Nilingon siya ni Pekni at biglang sinabi. Naaalala mo pa ba ngayon ang iyong orihinal na paniniwala? Ang ibig sabihin ng pangungusap na ito ay hindi mo nakalimutan ang simula. Nagdududa ka ba sa akin? Umiti si Akpeye. Gayunpaman, ito ay isang kasiyahan para sa akin na tanungin ako sa ganitong paraan. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nakuha ko ang atensyon ng isang magandang babae. Lalaki man o babae, kung umabot ka sa ganito, masilaw ka sa kapangyarihan. Biglang sinabi ni Pekituni ang isang bagay na lubhang hindi nararapat para sa kanyang edad. Nang marinig ang pangungusap na ito, medyo nabigla si Akpeye. Natigilan siya ng 2 segundo, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang ilong at ngumiti. Nakakatuwa talagang sabihin ito mula sa iyong bibig. I always thought you were a cold girl na hindi alam ang mundo, pero hindi ko inaasahan yon. Isa ka ring taong may kwento. Tumingin si Pekituni kay Akpeye. Gaano man kaganda ang tanawin, lilipas din ito sa kalaunan, at sa pamamagitan lamang ng pagbaba ng iyong sarili sa alikabok makakaligtas ka. Umiti si Akpeye. Sa tingin ko ay isa kang kawili-wiling babae ngayon, at mas lalo akong interesado sa iyo. Mabuhay tayo at pag-usapan ito. Hindi na nagsalita pa si Pek-iten, naglakad siya papunta sa isang sulok ng bakuran, umupo sa isang maliit na bangkito, pumikit, at tila nagmumuni-muni. Nakatayo si Akpeye sa bakuran hanggang sa tuluyang kumupas ang paglubog ng araw sa kalangitan, at unti-unting lumapot ang gabi. Walang buwan ngayong gabi. Madilim ang buwan at mataas ang hangin. Ito ay isang magandang panahon para pumatay ng mga tao. Napabuntong hininga siya bigla. Ngunit ang nilalaman ng damdaming ito ay nakakatakot sa lasa ng mga tao. Pagkatapos ng isang pos, nakangiting idinagdag niya. Siyempre, magandang oras din para umalis. Hindi na makapaghintay si Akpeye, kailangan niyang umalis ang pinakamabilis na bilis ay umalis sa Doman-Aze. Sinulyapan lang siya ni Pekni at hindi nagkomento sa pangungusap. Makalipas ang kalahating oras, may kumatok sa pinto. Sa pagkakataong ito, nang walang sinasabi si Pekiten Edo, likas na gustong magtago ni Akpeye sa ilalim ng kama. Hindi na kailangan sa pagkakataong ito. Galit na sinulyapan ni Pekituni si Akpeye, na nakasobsob na sa kalahati sa ilalim ng kama, nakapaut ang kanyang puwitan, at mukhang napaka-awkward. Elegante. Sa totoo lang, madilim na ang langit, walang liwanag ng buwan, at kung hindi bumukas ang mga ilaw, kasama ang kutis ni Akpeye, tumayo sa sulok ng dingding. Isang malaking buhay na tao. Bukod pa rito, kung ang mga tropa ng gobyerno ay dumating upang halughugin ang pinto, hindi sila gagamit ng ganoong banayad na katok sa pinto. Pagbukas pa lang ni Pek-ita ng pinto, bumungad sa pinto ang isang babaeng mukhang maningning, hila-hila ang isang malita. She has a very good figure, very plump, wearing a dress with big waves, na medyo out of tune sa ugali nitong slum. Gayunpaman, ang babaeng ito ay mukhang nakikibahagi sa ganoong uri ng trabaho. Sobrang lakas talaga ng amoy ng alikabok. No way. Napaka-caring nitong Kawasaki Bingshiro. Alam kong wala akong laman at malungkot sa gabi. Bakit mo dinala ang isang malaking babae? Bumangon si Akpeye mula sa ilalim ng kama at tinapik ang kanyang tuhod. Ang alikabok sa kanyang mukha, ngumiti siya, ngunit pagkatapos ay sinabi.
Ngunit ang iyong damit ay hindi angkop sa aking aesthetic, ito ay tulad ng isang malaking makulay na paru-paro. Iminulat ng babae ang kanyang mga mata at malungkot na sinabi, "Ako ay isang makeup artist at narito ako upang tulungan kang umalis. Kung kailangan mo ng tulong ko, magsalita ka ng maayos o tatalikod ako at aalis." Halos walang putol na binago ni Akpiye ang kanyang mukha, lahat ay nakangiti. "Hoy, hindi pa ako nakakita ng ganoong kasarap na babae, ang ganda mo talaga." Sinabi, ang kanyang ilong ay gumalaw ng ilang beses, at siya ay sumangot sa hangin. Well, ito ay napakabango pa rin. Ang lalaking ito ay talagang isang napaka-nagbabagong mukha na hari. Kung hindi ko lang nakita kung anong klaseng birtud ang lalaking ito noon, baka naloko si Peggy Turney sa gilid. Naglabas ang makeup artist isang maliit na flashlight ang nagsindi sa mukha ni Akpi, at pagkatapos ay tiningnan ang hugis ng kanyang katawan na may pagkasuklam. Okay lang, halos. Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Akpi sa kanyang puso. Ano ang ginagawa mo? Dahil malinaw na naramdaman ni Akpi na ang mga mata ng kabilang partido ay tila lumipas mula sa isang hindi maipaliwanag na posisyon. Na nagparamdam sa kanya na may malamig na hangin na umiihip sa ilalim ng kanyang ibabang tiyan. Huwag kang mag-alala. Sumama ka sa akin sa kwarto. Napilipit ang bewang ng makeup artist at hinayla ang box para mauna. Sumulyap si Pikitani kay Akpi. At itinaas pa ang kanyang kilay sa pambihirang paraan. Napakalinaw ng kahulugan ng mga mata. Good luck, P82 mas mahigit. Pumasok si Akpey sa silid, at si Pekituni ay patuloy na nakatayo sa looban. Makalipas ang isang oras, muling bumukas ang pinto ng kwarto. Dalawang babae ang lumitaw sa harap ni Pekita. Si Rao ang karaniwang walang ngiti at seryosong tingin ang huli. Pagkatingin niya sa kawalan ay agad niyang tinakpan ang bibig niya at nanginginig sa kakatawa. Fuck, alam kong iyon ang reaksyon mo, sabi ni Akpey. Sa oras na ito, paano pa siya magmumukhang pinuno ng rebelde? Si Akpey ay may mahaba at kulot na dilaw na buhok. Mahahabang kulot na pilik mata, mausok na pampaganda sa paligid ng kanyang mga mata, at isang naglalagablab na pulang labi sa kanyang makapal na labi. Hindi ko alam kung ano ang inilagay ng mahiwagang makeup artist na ito kay Akpey. Ngunit nagawa niyang ilabas ang dalawang malalim na bangin sa kanyang dibdib. Sa paghusga mula sa laki na ito, natatakot ako na ang karamihan sa mga babae ay hindi tugma. Bilang karagdagan, ang makeup artist ay espesyal ding nakahanap ng isang malaking low-cut long dress para sa Akpey, na talagang mukhang isang pabago-bagong visual effect. Higit sa lahat, kailangang utusan ng makeup artist ang pinuno ng rebelde na magsuot ng isang pares ng 10 sentimetro na mataas na takong. Ang kanyang mga paa ay mas malaki, at ang mga matataas na takong na ito ay mukhang maliit, ngunit habang ginagawa ang mga ito, ang mas kaakit-akit na epekto na maaari nilang gawin. Nababaliw na si Akpey, ano bang nangyayari sa Nima na ito? Isang sikat na leader ng rebelde ang naging isang call girl. Ang punto ay, dahil sa kanyang makeup, si Akpey ay wala ang kamahalan na mayroon siya noon, kahit na mukhang hindi siya masaya ngayon, ngunit sa halip ay nagdadala ng isang pakiramdam ng mapanuksong galit. Kinailangan ng maraming pagsisikap para pigilin ni Pekituni ang kanyang pagtawa, ngunit talagang hindi ito madali. Okay, kung ganito ang itsura mo, imposibleng makilala ka ng tropa ng gobyerno. Tinakpan ng makeup artist ang kanyang bibig at ngumiti, siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang mga resulta. Sa isang masamang ideya, ang Kawasaki Bing Shiro na ito ay dapat na sinasamantala ang pagkakataon upang makaganti sa akin. Si Akpey ay labis na nabalisa, at ang kanyang mukha ay ganap na nawala. May nakasabit din siyang maliit na gintong bag sa kanyang kamay. Nang ibalik niya ang kanyang ulo, dalawang malalaking hikaw ang tumunog. Bagaman mas malaki ka ng kaunti, siguradong maraming lalaki ang nagkakagusto sa iyo, sabi ng makeup artist.
Tumingin sa kanyang relo, gabi na, kailangan na nating magmadali, Kanko. May naghihintay na commercial car, sumakay ka sa kotse at umalis ka dito. Gumawa ng hakbang si Aktay. Dahil dito. Dahil masyadong mataas ang takong, hindi maiunat ng tuwid ang mga binti, mas maliit ng isang sukat ang sukat ng sapatos, at hindi patag ang lupa, kaya hindi napatayo bigla si Aktay, at sinampal. Ito ay patag sa lupa. P82 mas mahigit. Tumagal ng 20 minuto, sa wakas ay pinilipit ni Aktay ang kanyang baywang at lumipat sa pasukan ng nayon, binuksan niya ang likod na pinto ng commercial car. Kaya, biglang tumirek ang mata ng lalaking ito. Kabanata 2990. Siya sa kanyang bibig. Si Aktay ay isang normal na lalaki, interesado siya sa opposite sex, ngunit tiyak na wala ito sa ganitong estado. Pagkabukas pa lang ng pinto ng commercial car, may kotseng puno ng yin-yin yan. Ang lahat ng mga ito ay flamboyant, at ang amoy ng taba pulbos ay lubhang malakas. Hinihingal ang bango na nagmumula sa karwahe, hindi napigilan ni Aktay na bumahing ng ilang sunod-sunod na beses. Nakakadismaya talaga ang ganitong eksena. Sumakay ka sa kotse, hindi nila alam kung sino ka. Tinulak ng makeup artist ang likod ni Aktay. Ang implikasyon ay hindi nila alam na lalaki ka ngayon. Makatotohanan talaga ang eksenang ito. Gustong umiyak ni Aktay ng walang luha, hindi niya akalain na gagamit ng ganoong masamang ideya ang Kawasaki Bingshiro para paalisin siya sa Domanazzi. Bagamat hindi ito ang gusto niya, tila walang magandang paraan, at tila ito lang ang tanging paraan para makaiwas sa paghahanap ng puwersa ng gobyerno ng husto. Nag-aatubili na pumasok si Aktay sa kotse at sumiksik sa back row, kasama ang 2 babae sa tabi niya. Sa kasamaang palad, ngayon ang pinuno ng rebelde ay talagang medyo kaakit-akit no thought. Upang maiwasang mabunyag ang palaman, ang kanyang mga binti ay ganap na inahit. Lalaki pa ba ito? Loveless lang. Ang makeup artist ay nakaupo sa co-pilot seat at mukhang isang inasan ang kumuha ng isang pangkat ng mga babae upang kumuha ng mga order. Ang pag-aayos ng Kawasaki Hashiro ay talagang sapat na maingat. Kapag nakikitungo sa gayong kalaban, kailangang maging maingat si Surui. Dahan-daang yumandar ang sasakyan, itong puno ng yin-yin yan ay talagang ibang klaseng tanawin. Nang makitang palapit ng palapit ang tulay sa harapan niya. Medyo na-tense ang mood ni Aktay. Malayo siya, sa liwanag ng sasakyan. Natatanaw na niya ang mga tropa ng gobyerno sa tulay. Naayos na ang card, at sinuri ng hanay ng mga sundalong may mga bala ang bawat dumadaang sasakyan. Bagamat wala pang masyadong sasakyan na umaalis sa kabisera ng Domanazzi sa puntong ito. Dahil sa maingat na pag-inspection, mahaba pa rin ang pila, at ang mga sasakyang pangkomersyal na kanilang sinasakyan ay dahan-dahan lamang na umuusad. Peke, nagmura si Aktay sa kanyang puso, hindi alam kung kailan siya lilipas. Sa katunayan, hanggat naghihintay pa siya ng ilang araw, natural na manghina ng husto ang paghahanap. Gayunpaman, sinimulan na ni Slackson ang isang mabangis na pag-atake sa kanyang base camp, at si Aktay ay walang pasensya na magpatuloy, maghintay. Sa 1 minuto, lumabas kayong lahat sa sasakyan. Sigaw ng isang sundalo ng gobyerno na may dalang baril. Kaya, bumaba si Aktay kasama ang isang grupo ng mga mag-agarang babae na pinipilipit ang kanyang baywang. Ang mga puwersa ng gobyerno ay nagsimulang maghanap para sa kotse kahit na ang chassis. Ang mga titig ng 2 miyembro ng hukbo ng gobyerno ay tumawid sa mga mukha ng mga batang babae, at ang isa sa kanila ay nanatili sa mukha ni Aktay ng mas matagal. Dahil dito, napigilan na lamang ni Aktay ang pagduduwal sa kanyang puso, kumurap sa hukbo ng gobyerno, at may nalabas na kuryente sa kanyang mga mata. Malapit nang mamatay si Aktay sa kanyang sarili, ngunit upang maipasa ng maayos ang antas, kailangan niyang gawin ito. Gayunpaman, kung ano ang higit na naduduwalang pinuno ng rebelde ay darating pa.
Umiti ang miyembro ng hukbo ng gobyerno, saka iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang puwete ni Akpei. Ang kamay na ito ay sapat na mabigat upang maging sanhi ang huli na makalanghap ng malamig na hangin sa sakit malamang na nangangamot ng dugo. Napaka-flexible ng puwitan mo. Kung wala kang mission ngayon, hindi ka makakaalis. Nakangiting sabi ng sundalo ng gobyerno at muling inilagay sa puwitan ni Akpei. Sampal niya ng malakas. Malinaw at malakas. Sumilay sa mga mata ni Akpei ang isang kislap ng pagpatay na layunin. Gayunpaman, dahil sa epekto ng mahahabang pilak mata at anino ng mata, ang kanyang mga intensyon sa pagpatay ay lahat ay mukhang mapanukso. Tumayo ang make-up artist at tumingin sa kanya na may ngiti sa kanyang dibdib. Gayunpaman, walang nakakaalam na puno na ng pawis ang kanyang mga palad. Hanggat pumasa ka sa antas na ito, hinding-hindi na susubukan ng hukbo ng gobyerno na harangan muli ang Akpei, ngunit mapapasa mo ba ito ng maayos? Hindi sila binaygo ng mga resulta. Bagamat mahigpit na binastos ng miyembro ng puwersa ng gobyerno si Akpei, hindi niya inabot at hinawakan ang ilan sa kanyang mahahalagang posisyon, kung hindi, tuluyan na siyang malantad. Gayunpaman, bago sumakay sa kotse, tiningnan ng miyembro ng hukbo ng gobyerno ang matitipunong mahabang binti ni Akpei at nagtanong, Ikaw, magkano ang halaga para sa isang gabi? Pagkasabi niya nito, tumawa ang ilang miyembro ng government army na namamahala sa inspection. This time, kinabahan na agad ang makeup artist na nakarelax na. Dahil, bagamat nagbago ang hitsura ni Akpei, hindi pa rin nagbabago ang kanyang boses. Kung magsalita siya, siguradong mabibilad siya. Ang iba sa mga ying-ying yan ay hindi masyadong malakas. Kung tutuusin, hindi pa rin nila alam na lalaki pala talaga ang big girl na medyo may lapad at medyo may height sa paligid. Bahagyang nanginag ang katawan ni Akpei, ngunit walang sagot, tumingin siya sa makeup artist. Ang huli ay sobrang galing din sa pag-arte. Agad niyang tinakpan ang bibig niya at naglakad na may nakakalokong ngiti. Kinaila niya ang braso ng miyembro ng hukbo ng gobyerno. At napakalakas ng kanyang boses. Kapatid na sundalo, hanggat gusto mo, maaari ko siyang gawin ng walang bayad. Maaari akong manatili sa iyo ng maraming araw hanggat gusto mo. Tumango rin si Akpei bilang pagtutulungan. Tumawa ang miyembro ng hukbo ng gobyerno, ikinaway ang kanyang kamay, at sinabing, sumakay ka sa kotse, tungkulin ko, kahit bigyan mo siya ng libreng laro, hindi ako makakapaglaro nito. Pagkasabi niya noon ay tinapik niya ulit ang puwete ni Akpei na para bang magpapasaya sa kanya. Sa wakas nakapasa. Pagsakay niya sa kotse, sobrang lungkot ng mukha ni Akpei. Iniisip pa lang ang eksena kung saan mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang puwet, nagsimulang bumaliktad ang tiyan ni Akpei. Sa kanyang puso, hindi na niya mabilang na beses na pinatay ang dating miyembro ng hukbo ng gobyerno. Ang komersyal na sasakyang ito ay dahan-daang tumawid sa tulay, nagsimulang bumilis, at pagkatapos ay nagmaneho sa malalim na kadiliman, kung saan kahit ang mga taillight ay hindi makita. Pagkaalis ni Akpei, naghilamos lang si Pekituni at handa ng matulog. Bagamat napakasimple ng kapaligiran, ito ay wala sa kanya. Minsan na siyang tumira sa pinakamarangyang bahay sa bansang ito at nakaranas ng hindi mabata na pagdurusa. Kaya naman tinanong ni Pek-iten si Akpei noon. At tinanong siya kung naaalala pa ba niya ang kanyang orihinal na paniniwala. Maya-maya, may sinabi rin siya lalaki man o babae, hanggang dito na lang, matatalo ng kapangyarihan. Hindi naintindihan ni Akpei ang kahulugan ng pangungusap na ito noong panahong iyon. Siyempre, maaaring hindi niya maintindihan. Nakahiga sa kama, tumawag si Page Tenny sa telepono at nagbigay ng maikling salaysay ng sitwasyon ngayon. Gayunpaman, ang tawag na ito ay hindi ginawa sa Kawasaki Hashiro. Sa oras na ito, bumalik na rin si Surui sa silid ng embahada. 3 araw pa lang mula nang siya ay dumating sa Plenia, ngunit araw-araw ay sobrang nakakakilig. Magkaroon ng bagong karanasan.
Pagkatapos ng simpleng pakikipag-usap kay Zhang Yukon, naramdaman ni Surui na oras na para bumalik siya. Ang Flame Brigade ay dapat ding magamit. Matapos iulat ang ideyang ito kay Chief Zhang, naramdaman ni Zhang Yukon na okay lang ito. Espesyal na itinatag ang Flame Brigade para sa operasyong ito, at oras na para pumasok sila sa larangan ng digmaan. Matapos makita si Akpeye at ang iba pa na casual na nananakit ng mga inosenteng tao, nagpasya si Surui na huwag silang pakawalan. Ano man ang kakayahan ng mga namumuno, laging nauuna ang kapayapaan sa kabanata. Kung walang matatag na kapaligiran, wala sa tanong ang lahat. Kaya, nagpasya si Surui na gawin ang syabak ng isang pabor. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone na may text message. Sa pagtingin sa mga text message sa telepono, unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Surui. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng text message, it was a completely unfamiliar number. Gayunpaman, ang nilalaman ng text message ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa Sakamatsu, hindi lang mga ginamit na sasakyan. Ang Sakamatsu ay ang malaking merchant ship na puno ng mga used Toyo cars na sinabi ni Mu sa kanya kanina. Ayon sa pagsusuri ni Mu sa kanya, sa pagkakataong ito ang mga padala mula sa Toyo ay napakalaki, sapat na upang masakop ang buong merkado ng Africa. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng lahat ng mga kotseng ito, ang Toyo Tsunoda Co. Limited ay makakakuha ng malaking cash flow, at ang malaking bahagi ng cash flow na ito ay dadaloy sa hangganan at sa bulsa ng Akpeye. At talagang nakakaintriga ang laman ng text message na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Surui. Kung mayroong higit sa mga ginamit na kotse sa Sakamatsu na ito, ano pa? Ano pa ang nararapat na pagtuunan ng pansin? Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng text message na ito, ano ang nagpapaalala sa akin. Pinag-isipan itong mabuti ni Surui, at may dalawang malamig na ilaw sa kanyang mga mata. Malinaw, ngayon si Toyo ay naging behind-the-scenes financial master ng Akpeye, at gusto nilang gamitin ang rebuilding team na ito para makamit ang ilang lihim na motibo sa kontinente ng Africa. Kaya, ano pa ang mayroon sa barkong iyon maliban sa pera? Isang aura ang biglang pumasok sa isip ni Surui. Siyempre, bukod sa pera, may mga armas at kagamitan. Ito ang pinakadirektang suporta para sa Akpeye. Kung hindi dahil sa kakulangan ng kagamitan, baka kinain ng mga rebelde ni Akpeye ang mas malaking lugar ng Prenia. Sa pagtingin sa hindi pamilyar na numero, tumawag muli si Surui. Gayunpaman, naka-off ang prompt. Sino ang nagpadala ng text message na ito? Ilang beses tumawag si Surui, ngunit pareho ang resulta. Bigla niyang naramdaman na baka hindi na available ulit ang numero. Sa kabilang dulo ng telepono, hinayla ni Kyoko Yamamoto ang SIM card mula sa telepono at inihagis ito sa bintana. Miss, pinili mo pa rin siyang tulungan. Nakita ng babaeng nagmamaneho ang mga galaw ni Yamamoto Kyoko sa rearview mirror at hindi napigil ang magsalita. Ito lang ang pinakasimpleng paalala, sabi ni Yamamoto Kyoko. In fact, nahuhulaan niya kahit hindi ko ipaalala. Siya. Kapag nagsasalita tungkol sa salitang, siya, ang boses ni Kyoko Yamamoto ay patag, ngunit walang nakakaalam kung may iba pang emosyon sa likod ng salita. Napasandal siya sa upuan at tumingin sa gabi sa labas ng bintana ng sasakyan, at tila may maliliit na bituin sa kanyang mga mata na hindi kailanman lumitaw sa kalangitan sa gabing ito.